tonight. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on your knees, you're the God who really sees. And by your mind, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer, the great provider. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. There was also work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you. We adore you. We I will praise you till I die, El Shaddai. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Kapuri-puri ka at kahanga-hanga, O Diyos. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na aming sandigan. Diyos na aming kalakasan. At Diyos na lagi naming pinagtitiwalaan. Ikaw ang may likha sa amin at Ikaw ang may likha ng lahat ng bagay. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, O Diyos. Sapat Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang lahat-lahat sa buhay namin. Kung wala ka sa amin, O Diyos, wala kaming magagawa. At kung hindi Ikaw nag-ahari sa amin, hindi kami matututong magpatawad. Hindi kami matututong, Panginoon, maglagay ng aming sarili sa kababaan ng loob. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan. Kung wala ka sa buhay namin, hindi namin mararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, O God. Kaya naman nandito kami, O Diyos, sapagkat nais namin Ikaw ang maghari sa buhay namin. Maging totoo ka sa amin, O Lord. Maging real ka sa aming buhay, O Diyos.
upang magawa namin at maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Magampanan namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay sa buhay namin. Makita sa amin ang kapangyarihan nito, O Diyos. Nalagin po namin, Ama, na ang umagang ito'y mga pagpapala sa amin ay maranasan. Amen. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan ay maranasan ng bawat isa at punuin ng iyong kaluwalhatian ang lugar na ito. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, ang aming isip, puso at ang aming kalooban. Kaming lahat ay balutin ng iyong kapangyarihan ng iyong Espiritong banal at ng iyong banal na dugo, O Diyos. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw magtutulot pangungusap sa amin. Gawin mo ang iyong lingkod kasama ang iyong mga awit, mightily, boldly, and powerfully, God. At umaasa kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan. Ang lahat ng karangal at papuri sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We acknowledge you. We acknowledge you In this place. in this place. Take over. Take over. Holy Spirit. Holy Take Spirit. control. Take Take control. over. Take over In my
my life. In my life. Purihin natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Only from Luke chapter 9. You may take your Bible and open in Luke chapter 9. Open your Bible in Luke chapter 9. Kunin ang Bible, taas ang Biblia. Sabihin mo, ito ang aking Biblia. Ito ang aking Biblia. Kain ang aking kaluluwa. Kain ang aking kaluluwa. Ito araw-araw. Araw-araw. Pagnilayan. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Lahat ng wala ka, ibita ang cellphone, ibili ang Biblia. Amen. Luke chapter 9 from verse 18 following. It says, once when Jesus was praying, may nanalangin. Amen. Yung lang sumagot siguro yung nanalangin. Amen. May nanalangin. Amen. In the Bible, once when Jesus was praying in private, and his disciples were with him, he asked them, who do the crowds say I am? They replied, some say John the Baptist, others says Elijah, and still others that one of the prophets a long ago has come back to life. But what about you? He asked, who do you say I am? Peter answered, the Christ of God. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone, and he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and teachers of the law. And he must be killed, and on the third day be raised to life. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon.
Good morning to everyone. Good morning, Brother Rex. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Take over My life. my life. Ating gospel ngayon, ito rin yung gospel ng First Friday na ako'y mag-talk, di ba? Di ba? Ito rin. Ano yung topic ko noon? Ha? Hindi. Nung nakaraan pa yun. Yung unang Friday natin, ayun, the fulfillment of God's prophecy. Kung paano natutupad ang propesiya. Dahil si San Pedro ay nagsabi, you are the Christ. So, once truly na na-profess mo sa iyong puso na si Kristo nga ang Kristo, iyon natutupad sa iyo ang katuparan ng propesiya ng Diyos. Sabihin mo, you are the Christ. You are the Christ. Yan. Ano ba si Kristo sa buhay natin? Ha? Sabi natin, Panginoon, nagkapagligtas. Mga kapatid, ano? Ha? Pag sinabi pong Christ, ano ang ibig sabihin po doon? The Messiah. Messiah or anointed. Yan. Kaya pag si Kristo yung profess mo truly in your life, ano po, yung totoo. Ikaw ay nagiging anointed. Sabihin nyo anointing. Anointing. Sabihin nyo anointed. Anointed. Yan. So mahalaga po yan sa mga Kristiyano, yung anointing. Maraming nagsasabi ng salitang anointing, pero hindi nila alam ano ba ang anointing. Ano ba ang anointing? Diba? So mahalaga po yun. So the Messiah, it means the anointed one. So si Kristo po ay siya yung anointed one. He is the fulfillment of all Old Testament revelation and expectations. Siya po ang katuparan. Yung po yung tinatawag na the fullness of God's revelation is Jesus Christ. The fullness. Kasi si Kristo po yung inire-reveal. Yung inire-reveal na siya yung inire-reveal at inire-revealed na sa Old Testament, and the fulfillment is the Lord Jesus Christ. Sabi nga, wala nang iba pang i-reveal. Paano ang Diyos nagre-reveal ngayon? Yung po ay para lamang lalo pa natin maintindihan ang fullness of God's revelation. So ang Diyos ay patuloy na nagre-reveal ngayon, patuloy na nangungusap para lalo nating malaman at matutunan at lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Halata yung amen yun. Ganun lang ang palakpak niyo sa Lord. Kasi kung tunay na kilala natin si Kristo, ay dapat si Jesus ay maging real o real sa ating buhay. Totoo ba o realidad ba o real talaga na si Kristo ay nasa sa atin? Amen. Kasi yun lang mga taong talagang pinag-ahalian ng Diyos, yung reality o the real of Christ in us. Yun lang ang makaka-experience ng true healing. Amen. Because He is the healer. Hindi po tayo makakaranas ng total healing kung talagang hindi si Kristo talagang real sa iyong buhay. Diba? Kapag hindi talaga si Kristo nag-ahari sa buhay natin, hindi mo mararanasan po ang healing. Sometimes, marami pong nangangarap pero sila yung may sakit. Amen. Kasi dapat po, first and foremost, kailangan si Kristo yung maging real sa ating buhay. Real sa ating buhay. Maging ganap si Kristo na nag-ahari sa buhay natin. Tanong, real na ba si Kristo sa buhay mo? Amen. Talaga. Amen. So, nakakaranas ng healing. Amen. Ang taong totoong pinag-aharian ng Diyos, if Christ is truly real in your life, yun lang ang taong makapagpapatawad sa kanyang kapwa. Amen. Pag hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, Jesus is not real in your life. Amen. The greatest teaching of the Lord Jesus Christ is
you must love your enemy. Ang sabi ng mga palakpakan. Yung lang totoong pinag-aharian ni Kristo ang siyang makapagpapakumbaba. Yun lang totoong pinag-aharian ni Kristo ang makapagmamahal sa mga hindi nagmamahal sa Kanya. Yun lang totoong pinag-aharian ni Kristo ang siyang makararanas ng lahat ng tinatawag na great promises of God. Yun lang. Kaya, kailangan po, let us make our lives real Jesus in your life. Amen. Kailangan maging totoo si Kristo nandyan talaga. Not only by your lips, not only by your mind. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, hindi lang sa mga ginagawa, kundi totoong si Kristo ay maging hari, Misaya ng iyong buhay. Amen ba? Amen. Because you cannot say you are anointed unless Christ truly lives in you. Hindi po pwedeng maging anointed ang isang tao o servants of God unless maging real si Jesus in your life. Kaya minsan maraming Kristiyano, paimbabaw lang tayo. Hindi totoo. Sometimes we work not for the Lord, but we work for us. Because we want to be sikat. Famous yan. Gusto lang natin makilala tayo. Gusto lang natin tayo ay tumango. Iya, di ba? Pero dapat po, kahit anuman ang ating ginagawa, dapat si Jesus ay maging totoo. The phrase in the word of Saint Paul in 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, The new. and the new has come. Pag nilayan niyo po yun, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, the word in Christ, sometimes we profess that Christ is in, we are in Christ, but sometimes we live out Christ. Wala tayo sa loob ni Jesus, but we are out of Christ. Wala si Kristo, not real Christ in our lives. Di ba? Kasi if Jesus is truly real in your life, sabi ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Siya ay nagiging bago na nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao na lasinggerong tulad ni Brother Rexnon, na babaero tulad ni Brother Rexnon. Wala na yung dating kong pagkatao na mahilig sa bold show. Wala na si Brother Rex, yung dating pagkatao na mahilig sa umawit sa beer house. Kasi we need to face, harapin natin ang katotohanan that we are in Christ. We are serving the Lord. And remember, serving the Lord, this is not a game. Hindi ito laro-laro. This is a serious task of all servants. Hindi
Hindi ito laro-laro, hindi po ito for wasting time or yung bang magpalipas ka lang ng oras. Ito'y seryosong trabaho. And we are not serving for anyone, but we are serving for God. Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Amen. And how you serve God? We serve God through His people. And Jesus said, whatever you did to the least of my brother, you did it unto me. Halata. Amen. Purihin kayo. Hindi po tayo magiging anointed unless Jesus become real in your life. Hanggat hindi ka totoong nasa Panginoon, hindi ka magiging anointed. Amen. So what is anointing? Ano po ba ang anointing? Anointing is different to the person of Christ. Anointing is different to the person of the Father. Anointing is different to the person of the Holy Spirit. So what is anointing? Anointing is the power. We cannot feel the persons of God, but we feel the power of God. Amen. Amen. Ikaw ba, naranasan mo ang iyong persona, yung pagkatao mo? Hindi. But we feel the power of God. And the power of God is the anointing. Amen po ba? Amen. Ang anointing po ay hindi ang personality ni Jesus. Ang anointing ay hindi ang personality ng God the Father. Ang anointing ay hindi ang personality ng Holy Spirit. But the anointing is the power that God gave for us. And gives the gift to all the nations. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. The word, whoever believes, truly people who believe in the Lord, yun yung mga taong sinasabi na real si Jesus sa kanyang buhay. Pag naging totoo si Kristo sa kanilang buhay, sabi ron, and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Those people who are real Jesus in their life, sabi po, all this sign will accompany. Ang lahat ng matandang ito ay isa sa kanila. At ang sabi niya, in my name they will drive out demons. Sa aking pangalan sila'y makapagpapalayas ng mga demonyo. Ng mga Demonyo. Demonyo. Demon. makapagpapalayas sila ng mga demonyo, hindi yung biyanan nyo ang pinapalayas nyo, hindi yung asawa nyo ang pinapalayas nyo, hindi yung kasama nyo sa bahay ang pinapalayas nyo. Ang palayasin nyo yung demonyo. Demonyo. You can cast out demons in the name of Jesus if you truly Christ is in you. If Jesus really lives in your life. Sabi naman, hindi lang yun, sabi ng Bible, they will speak in new tongues. Sila ay makapagsasalita ng ibang wika. The gift of tongues is the language of the Holy Spirit. Kung mayroong language ang mga Pilipino, Tagalog language. Kung may language ang Amerikano, English language. In heaven, the language of the Spirit is the gift of tongues. Kaya pagdating sa langit, nagkakaisa doon. Ang pagdating sa langit, naunawaan mo ano yung language of the Holy Spirit, sapagkat hindi lahat ng language ay nasa langit. Isa lang ang language doon. Tulad rin sa bawat bansa, may kanya-kanyang language. Halata sa amen. Pilihin ng Panginoon. They will pick up snakes with their hands. Sila ay
bunga ng ahas, di sila mamamatay. Why? That snake is the symbol of demon spirit. That snake is symbolizing Satan and his demon spirit. Ibig sabihin, kung ang isang taong anointed kahit na nandyan at kahit na ikaw ay nilililang pa ng demonyo, hindi ka matatalo sapagkat greater is Jesus who is in you. That is the world. Kaya kung totoo si Kristo, when Jesus is real in your life, greater is He. Higit siyang makapangyarihan kaysa kay Satanas. Amen. Dahil nasa sayo, hindi ka madadaig ng demonyo. Hindi ka matatalo at all trials and circumstances in your life ay iyong mapagtatagumpayan. Sabi mo, hindi ka nagtatagumpay sa ano, tanungin mo ang sarili mo, is Jesus real in your life? Dahil kung totoong si Kristo ay nag-ahari sa buhay mo, lahat, walang sinabi ang Bible na hindi ka magtatagumpay kung si Kristo ay nasa iyo. Sabi ng Bible, Amen. Amen. Kaya po nakikita nyo sa kaya kalalagayan ng buhay nyo na totoo ba si Jesus ay nag-ahari, baka 50% lang si Jesus ang inaalaw nyo sa buhay nyo. Diba sabi ng Bible sa Matthew chapter 7 from verse 21 following, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So kahit na hindi po guarantee at hindi ebidensya na si Kristo ay nag-ahari sa buhay natin, kung tayo man ay tumatawag o nagdarasal, nagro-rosaryo, sumisimba, naglilingkod, ang mapagsasabi lang na real si Jesus sa iyong buhay, nakikita ang ebidensya. Nakikita ang evidence. The true orange, mayroong pop beach. The evidence of true orange. Diba? Pero pag bumili ka ng orange, pag walang pop beach, it's chemical. Diba? So makikita raw yung totoong orange. Nandun sa pop beach, yun po ang ebidensya at ganoon din sa Kristiyano. Kung totoo si Kristo ay nag-ahari sa ating buhay, nakikita ang ebidensya, nakikita ang power, naglilingkod at mga Christians. Di ba? Sabi nga rin, parang alon sa dagat. Parang sabi ron ay tinatangay ka saan-saan, kung saan dalhin ang alon ng duroon. Minsan makamundo, minsan na kay Kristo, minsan wala kay Jesus. Yan, yung mga hindi totoong real si Jesus sa buhay niya. Remember, truly born again in spirit, sabi nga, total, hindi ko partial. Ang Panginoon ay hindi po ayaw ng Diyos ng partial. Ang gusto ng Panginoon ay total commitment sa Kanya. Amen. Amen. Hindi nag-share si Father, sabi niya na blessed pala siya doon sa tithing. Alam niyo yung tithing? Yung word na tithing ay galing sa word na tithing. Yung pong malalaking alon ng dagat. Tithing. Kaya minsan, iba-iba yung alon ng dagat. May maliit na alon, may malalaking alon. Ang tidal waves, ang tawag ano. Kaya ba ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ang maranasan mo hindi lang maliliit na alon, tidal waves of blessing. Sabi nga kami ni brother, narinig daw niya yung sabi nga, totoo naman yan eh. Mga kapatid, di ba? Anong gusto niyong blessing ni Lord? Partial o total? Partial blessing or gross? Gross. Kasi yung iba man nagtatay doon sa
Net. Anong gusto yung blessing? Net or gross? Gross. Yun ang tidal waves. Kapag pagsunod nyo sa Panginoon, gatitin din ang blessing niya. Ha? Kapag ang pag-commit nyo sa Lord ay hindi total, mga kapatid, tinibya ko sa inyo, kahit kadasal ng dasal, nandiyan pa rin yung sakit mo. Kahit kadasal ng dasal, nandiyan pa rin yung cancer mo. Diba? Ito marinig Jesus name, gawin mo. Make Jesus real in your life. It is total commitment, not 50%, not 80%, not 99.99%. Mayroon pang 0.01% doon na pwedeng kutkutin at butasin sa oras. Ang gusto ng Panginoon in your commitment is total, it is wholehearted, not half-hearted Christians. Kailangan total, mga kapatid. At yun ang kailangan for anointing. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin? Kasi maraming Kristiyano gano'n. Kaya sabi nung sa Matthew 7:21, di lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang lamang. Kundi ako lamang sumusunod. Sino ba yung total na sumusunod? Yung total commitment sa Lord, yung real si Jesus sa kanyang buhay. Yun lamang sumusunod. Pag sinabi, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo kahit inaaway ka. Dahil it is the greatest commandments of God. The second greatest commandment is that love your neighbor as yourself. The greatest, love God above all. Amen. Amen. You shall love the Lord your God with all, sabi ron, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. It is total commitment, not half. Hindi sinabi ng Diyos that you shall love God 50% of your life. God did not say that you shall love the Lord your God 99.99% of your life. Because sometimes people, they have reservation in their hearts. Mayroong mga nire-reserva tayo sa ating buhay because we want na tayo ang maghari. Ayaw natin paitulutan na si Kristo ang totally maghari sa buhay natin. Nananaig pa rin sa atin yung ating self-will, yung sarili natin. Papatak tayo sa Matthew 7:21 hanggang 23. Doon tayo kabilang. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus, pagdating ng huling araw, yung pong last day, tandaan niyo po may last day. Last day ni Derek nung siya'y kunin na ni Lord. Diba? Naniniwala ba kayo si Derek ay buhay? Amen. Sino naniniwala? Alin ang patay na sinasabi? Yung katawan, hindi na si Derek yun. Si Derek is yung kanyang person, yung kanyang pagkatao ay nasa presensya ng Diyos. Amen. We live in the body, and that body is only the shell of our lives. Buhay natin, ang buhay hindi na mamatay because it is God. Also the soul. Kaya pag iniiyakan niyo yung bangkay, hindi naman na yun yung iyong mahal sa buhay. That is only the shell of Brother Derek.
Pasasalamat ko'y isang iyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, mula sa lahat siya ay Diyos. Tila ka, O Diyos, kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, Panginoon ng bayang Pilipinas, si Jesus, si Jesus, ang hari ng lahat. Si Jesus, ang hari ng lahat. Si Jesus, agala ang lahat ng ihalan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Napapuri sa Kanya'y bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw ang lahat ng nilalang. Purihin